MT Novel Story. Kabanata 976. Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. Hindi nagtagal, ang siyam na Esmeralda berdeng dahon ay naubos ng kanilang sigla, unti-unting nalalanta, at tuluyang naging dilaw na mga dahon. Ngunit ang mga mata ni Lu Chen ay nahulog sa korona, at isang sinag ng hindi napapansing liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, na panandalian. Ang sinaunang espiritual na dahon ng Diyos ay talagang isang kayamanan na nagpapalusog sa primordial na espiritu. Agad na tumawa ang bungo ng kalansay. Sa sandaling ito, napagpasyahan ni Lu Chen na tiyak na may mali sa korona, maaaring ito ay isang kayamanan, at ang kaluluwa ng hari ng demonyo ay malamang na nananatili dito. Kung ang mga kayamanan ng primordial spirit ay hindi napanatili, ang primordial spirit ng Demon King ay matagal nang nawala, paano ito mabubuhay? Hinarap ni Lu Chen ang dalawang pagpipilian, ang kunin ang korona at sirain ang primordial na espiritu ng hari ng demonyo, o ipagpatuloy ang pagpapanggap na apo at linlangan ang primordial spirit ng demonyong hari. Sa huli, nagpasya si Lu Chen na makipagsapalaran at patuloy na linlangan ang primordial na kapangyarihan ng hari ng demonyo. Isang oras lang ang nakalipas, ang Soul Dragon Vein ay sumisipsip ng malaking halaga ng kapangyarihan ng primordial spirit. At ngayon ang kapangyarihan ng primordial spirit sa kanyang katawan ay naging mas tumigas at mas malakas, na umabot sa ikalawang antas. Kung may isa pang oras, ang kanyang primordial power ay inaasahang aabot sa ikatlong antas, na nakamamatay na kaakit-akit. Dahil sa Julong Gaiju, hindi niya makondense ang primordial spirit, kaya lang niyang linangin ang kapangyarihan ng primordial spirit hanggang umabot ito sa sukdulan. Mayroong 5 anyo sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos. Ibig sabihin, ang 5 anyo ng primordial spirit, imaginary form, transformed form, condensed form, real form at original form. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng primordial spirit ay mayroon ding 5 antas, na tumutugma sa 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Naisip ni Lu Chen na wala siyang primordial spirit, kung kaya niyang linangin ang kapangyarihan ng primordial spirit hanggang sa ikalimang antas, maaari niyang laktawan ang kaharian ng pagdadalisay ng mga Diyos, pumunta sa binyag ng makalangit na kapigatian, at direkta, pumasok sa kaharian ng makalangit na kapigatian. Ngayon, may napakagandang pagkakataon para palakasin ang kapangyarihan ng Yuanshen, ayaw itong palampasin ni Lu Chen. Siyempre, kung magpapatuloy ka sa pakikitungo sa hari ng demonyo, ang panganib ay lubhang mapanganib. May kasabihan na ang kayamanan at kayamanan ay matatagpuan sa panganib, at naiintindihan ni Lu Chen ang katotohanan ito. Gayunpaman, kung gusto ni Lu Chen na maging malakas ng mabilis, paano siya hindi lalaban? Maaaring bumalik na ang Wilderness Tiger King sa itaas. Kung hindi niya lalakasan ang kanyang lakas, hindi rin siya makakalabas sa kuweba. Malapit pa, hindi sapat ang siyam na sinaunang espiritong dahon, mabilis na hanapin ang natitirang 10 dahon. Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig ito ni Lu Chen, ang boses ng hari ng demonyo ay nagmula sa korona. Hahanapin ko. Si Lu Chen ay nagmamadaling umatras mula sa upuang bato, bumalik sa kanyang orihinal na posisyon, at tumingkayad para maghanap sa mga space ring na iyon, ang kanyang mga paggalaw ay kasing bagal ng dati. Makalipas ang halos kalahating oras, naghanap si Lu Chen ng mahigit 200 ring. Bagamat nakahanap siya ng 3 dahon, mayroon pa ring grupo ng mga singsing na hahanapin. Sobrang bagal, pwede bang bilasan mo? Isang naiinip na boses ang nagmula sa hari ng demonyo. Ang bawat singsing sa espasyo ay maraming bagay, at ang mga dahon ay nakatago sa loob. Kung hindi mo hahanapin ang mga ito ng paisa-isa, hindi mo talaga makikita. Sumagot si Lu Chen. Ang gulo talaga. Ilang dahon na lang. Sa sobrang lalim naman ng pagtatago. Galit na sabi ng demonyong hari. Hindi naman, ang mga sinaunang dahon ng espiritu ay magagandang bagay, hindi ko maaaring pagsamahin ang lahat. Sabi ni Lu Chen. Bilasan mo, napakabagal ng mga kamay at paa mo, mag-ingat ka baka mawala ng pasensya ang haring ito at direktang patayin ka. Banta ng demonyong hari. Hindi. Bibilisan ko ang paghahanap, at makikita ko ang lahat ng natitirang dahon sa lalong madaling panahon. Mabilis na sabi ni Lu Chen, at halatang binilisan ang kanyang mga kamay at paa, at hindi nagtagal at lumitaw ang ika-4 na dahon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hari ng demonyo ay gumawa ng isang kaina-hinalang tinig,
kakaiba, bakit ang kapangyarihan ng primordial spirit na iniwan ng haring ito ay mas mahina? Naramdaman lamang ng hari ng demonyo na ang kapangyarihan ng primordial spirit ay mas mababa, ngunit hindi niya namalayan na ito ay sinisipsip, at hindi niya alam na may isang bagay sa mundong ito na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng kanyang primordial spirit. Siguro na-expose ito ng sobrang tagal at nawala sa ere. Kinuha ni Lu Chen ang mga salita ng demonyong hari, at sinadya niyang sinabi, wala akong nararamdamang pressure ngayon, naubos mo na ba ang lahat ng iyong primordial power? Kalokohan, walang katapusan ang kapangyarihan ng primordial spirit ng haring ito, paano ito mauubos? Ang demonyong hari ay gumawa ng ingay ng galit, at pagkatapos ay nayanig ang korona, at isa pang pagsabog ng primordial power ang pinakawalan, na diniinan si Lu Chen na parang bundok. Nako, nakaka-stress na naman. Umiyak si Lu Chen, na may nakikitang sakit sa kanyang mukha. Binata, ito ang halagang ibinabayad mo sa pagmamaliit sa haring ito. Ang galit ng demonyong hari ay nauwi sa pagtawa, ngayon, kaya mo nang tiisin ang pressure at maghanap ng mga dahon para sa akin. Kapag mataas ang pressure, mabagal ang kamay at paa ko. Sabi ni Lu Chen. Hindi bale, ang hari ay biglang nagkaroon ng matinding pasensya. Nakangiting sabi ng demonyong hari, may pagkakataon ka lang na mabuhay kung makikita mo ang lahat ng mga dahon. Kung makaligtaan mo ang isang dahon, mapupunta ka sa impyerno. Oo, hahanapin ko talaga lahat ng dahon. Si Lu Chen ay may hitsura ng takot at sinseridad, ngunit isang ngiti ang namumulaklak sa kanyang puso. Mabuti kung may pasensya ka, pero natatakot ako na naiinip ka. Ang kaluluwa Dragon Veins ay desperadong sumisipsip ng kapangyarihan ng iyong primordial espiritu, ito ay pinakamahusay na kung hindi mo pa napansin ito. Ang primordial na kapangyarihan ng Diyos na ito ay lumalaki, at medyo kulang pa ito sa pagpasok sa ikatlong antas. Kailangang tumagal pa ng ilang oras para masipsip ng Soul Dragon Vein ang higit pang primordial power para lumakas. Pagkatapos noon, si Lu Chen ay nagkunwaring nasa ilalim ng matinding pressure, binagalan ang kanyang mga kamay at paa, at patuloy na nag-antala ng oras. Pagkatapos ng pagkaantala na ito, tumagal ng isa pang buong oras bago naihayag ni Lu Chen ang ikasampung sinaunang dahon ng espiritu. Kasing aga ng kalahating oras ang nakalipas, ang primordial spirit power ni Lu Chen ay umabot na sa ikatlong palapag. Gayunpaman, marami pa ring primordial power na inilabas ng Demon King, at ayaw itong sayangin ni Lu Chen, kaya nagpatuloy siya sa pag-antala at hinayaan ang Soul Dragon Vein na patuloy na sumipsip. Habang lumalakas ang primordial power ni Lu Chen, naapektuhan din nito ang Soul Dragon Veins, na ginagawang mas mabilis na nasisipsip ng Soul Dragon Veins ang primordial power mula sa labas ng mundo. Nang ang primordial power na inilabas ng Demon King ay bumaba ng 2/3, ang primordial power ni Lu Chen ay umakyat sa isa pang level, pumasok sa ika-4 na level. Bagamat hindi pa nakatungtong si Lu Chen sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos, ang kapangyarihan ng primordial spirit sa kanyang katawan ay umabot na sa ika-4 na antas, at ang pangunahing lakas ay katumbas ng 4 na anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay. Sa combat power naman, nang mayroon lamang siyang kapangyarihan ng unang antas ng primordial spirit, pinugutan ni Lu Chen ng ulo ang barbarian na tigre sa gitna ng ika-9 na antas. Ngayon na ang kapangyarihan ng primordial spirit ay umabot na sa ika-4 na antas, ang kapangyarihan ay naging mas malakas ng maraming beses. Bilang karagdagan, ang ikatlong kutsilyo ng Zantian ay maaaring gumamit ng 100% ng kapangyarihan nito. Iniisip ni Lu Chen na maaari pa nga niyang pumatay ng ika-10 antas na mabangis na hayop. Ang isang 10th Order Savage Beast ay makapangyarihan, at ito ay katumbas ng isang sage. Sa kapangyarihan ng primordial spirit ng ika-4 na level, si Lu Chen ay may lakas na labanan ang kapangyarihan ng primordial spirit ng Demon King, at matalo pa ang Demon King. Pagkatapos ng lahat, ang hari ng demonyo ay walang pisikal na katawan at nawala ang kanyang orihinal na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Walang problema na durugin ang ibang mga mandirigma sa Diyos na naglilinis ng kaharian, o maging ang mga pangkalahatang kapangyarihan sa makalangit na kaharian ng kapigatian, na may kapangyarihan lamang ng primordial na espiritu. Ngunit ang primordial spirit ng demonyong hari ay gustong aibuli ang kasalukuyang Lu Chen, tiyak na masyado siyang nag-iisip. Dahil mayroon siyang sapat na kapangyarihan, ayaw ni Lu Chen na mag-aksaya ng oras at handa na siya para sa isang showdown.
Kabanata 977. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Itaas ang lahat ng mga dahon. May tunog ng pagkagulat mula sa korona ng bungo. Oo, oo. Ipadala ito ngayon. Ipadala ito ngayon. Ipadala ito ngayon. Ngumiti si Lu Chen, hawak ang 10 dahon ng sinaunang espiritu sa magkabilang kamay, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa mataas na upuang bato, nagsasalita pa rin sa kanyang bibig, na ginulo ang atensyon ng hari ng demonyo, lahat ng sinaunang dahon ng espiritu ay ibinigay sa iyo, kaya iniligtas mo ang buhay ko. Depende yan sa performance mo. May mahinang boses mula sa hari ng demonyo, na tila hindi tapat. Ngunit mukhang hindi naiintindihan ni Lu Chen. Pumulot siya ng dahon gamit ang kaliwang kamay at ipinasok sa korona. Saktong pagpasok niya, biglang bumaligtad ang kaliwang kamay niya, hinawakan ang korona at pinunit. Ano ang gagawin mo? May tunog ng gulat mula sa korona, at pagkatapos ay isang malakas na kapangyarihan ng primordial spirit ang pinakawalan, tulad ng isang hindi nakikitang higanteng kamay na kumukurot kay Lu Chen. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi naipit si Lu Chen sa punto ng kawalang kilos. Bagamat nagkaroon ng matinding pressure, malayang naigagalaw pa rin ni Lu Chen ang kanyang mga kamay at paa. Binaliktad ni Lu Chen ang korona, at siguradong may universo sa loob. Mayroong kakaibang puwersa sa loob ng korona, na bumubuo ng isang patong ng malabong gininto ang pader ng hangin, na nakakandado ng isang primordial spirit na kasing laki ng hinlalaki. Ang primordial spirit ay parang isang matandang demonyo, at ang kanyang katawan ay hindi ganap na nasira, dahilan upang ang primordial spirit ay lumiit at hindi na makakalipad. Kung hindi, baka matagal na siyang nakatakas para muling hubugin ang kanyang pisikal na katawan. Huwag kang magpanik, I just care about you and see what you look like. Ngumiti si Lu Chen, at biglang iniunat ang kanyang daliri, tinusok ang gininto ang pader ng enerhiya. Nasira. Mo talaga ang kapangyarihan ng korona, pinatay ka ng haring ito. Ang primordial spirit ng demonyong hari ay sumisigaw sa takot. Ang koronang ito ay talagang mapangalagaan ang primordial spirit, ito ay talagang isang hindi makamundong kayamanan. Nagniningning ang mga mata ni Lu Chen, iniunat niya ang kanyang malaking kamay, at hinawakan ang kaluluwa ng hari ng demonyo, at hindi maganda ang aking pagkatao, kabilang ako sa uri ng mga kalakal na hindi makagalaw kapag nakakita ako ng mga kayamanan, ano sa tingin mo ang dapat oo? Ang primordial spirit crown ay ang kayamanan ng aking hari, at ito rin ang lugar kung saan ako pinuprotektahan ng primordial spirit ko. Ayaw mong alisin ito. Ang primordial spirit ng Demon King ay nagpakawala ng Dagendong, at patuloy na pinakawalan ang kapangyarihan ng primordial spirit, sinusubukang patayin si Lu Chen sa mismong lugar, ngunit natagpuan na ang kapangyarihan ni Lu Chen ay napakalakas na kaya niyang labanan ang kapangyarihan ng kanyang primordial spirit. Ikaw, bakit biglang lumakas ang lakas mo? Natatakot na sabi ng demonyong hari. Natakot si Lu Chen na ang gabi ay mapuno ng mga panaginip, kaya mabilis niyang inilagay ang korona ng Yuan Shen sa Chaos Orb, at siya ay nasa mabuting kalagayan kaagad, kaya nakangiti niyang sinabi. Sa lahat ng oras na ito ay nagpapanggap ka na apo mo para dayin ang korona ng Yuan Shen ang haring ito. Galit na galit ang primordial spirit ng Demon King, at pinakawalan niya ang lahat ng kapangyarihan ng primordial spirit, desperadong sinusubukang durugan si Lu Chen hanggang mamatay. Kung gayon, hayaan ang haring ito na makita kung gaano kakaya, isang tao na kalahating hakbang sa dinadalisay ang mga Diyos. Dalhin ang lahat ng kapangyarihan ng hari. Kahit na si Lu Chen ay maraming beses na mas malakas kaysa dati, ngunit ang hari ng demonyo ay desperado na sinusubukang pisilin siya ng buong lakas, at siya ay hindi rin komportable, ang kanyang katawan ay malapit ng sumabog, siya ay sa isang dehado, at nasa isang desperado na sitwasyon. Ipapatikim ko rin sa iyo ang pakiramdam ng pagkadurog at tingnan kung sino ang unang pipigain hanggang mamatay. Sa ilalim ng walang katapusang presyon, pinisil ni Lu Chen ang kanyang pulso, at ang demonyo. Si Haring Yuan Shen sa kanyang kamay ay naipit sa hindi matiis na sakit. Ang demonyong haring si Yuan Shen ay natakot na si Lu Chen ay maipit hanggang mamatay bago si Lu Chen ay madurage hanggang sa mamatay, kaya't kailangan niyang bawiin ang bahagi ng kanyang kapangyarihan ng kanyang Yuan Shen upang labanan ang puwersa ng pagkurot ni Lu Chen. Sa sandaling mapawi ang panggigipit ni Lu Chen, maaaring gumana ang mga ugat ng kaluluwa ng dragon, lihim na hinihigop ang kapangyarihan ng primordial na espiritu ng hari ng demonyo.
Lihim na. Natuwa si Lu Chen, ngunit sa panlabas ay kailangan pa rin niyang kumilos, patuloy na nagpapanggap sa sakit ng pagiging durog na durog. Anak, sumuko ka na lang. Ang iyong cultivation base ay napakalayo sa likod ng haring ito. Hindi mo ito madadala ng mahabang panahon. Ang primordial spirit ng Demon King ay nanunuya, hindi na malaya na nahulog siya sa malalim na hukay ni Lu Chen. Ang simoy ng tagsibol ay umiihip, ang mga tambol ng digmaan ay tumatama, hindi ko alam sino ang natatakot sa kanino ngayon. Umiling si Lu Chen sa sakit, kunwaring binugbog hanggang mamatay. Okay, hindi ko alam kung sino ang natatakot kung kanino, marami akong backbone, itong haring ito, tutulungan ka. Ang primordial spirit ng Demon King ay tumawa ng malakas, at tumigil sa pagsisikap na hikayatin siya, at buong pusong hinarap si Lu Chen. Naniniwala ang Demon King na hindi magtatagal at hindi na ito matiis ni Lu Chen at nalulula sa kanyang lakas. Sa oras na iyon, kung babawiin niya ang Yuan Shen Crown kay Lu Chen, hindi siya mawawala sa usok. Makalipas ang kalahating oras, masakit pa rin si Lu Chen, hindi pa rin siya nadodge, at siya kaya pa niyang tiisin, ngunit ang hari ng demonyo ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Anak, bakit ka gumagaling at gumagaling? Nagtatakang tanong ng demonyong haring si Yuan Shen. Hindi. Ang kapangyarihan ng primordial spirit na pinakawala ng primordial spirit ng Demon King ay hinihigop din ng Soul Dragon Veins, at pinagtawanan niya silang lahat. Ngayon, ang kanyang primordial power ay naging mas solido. Kung magpapatuloy siya, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong maabot ang ikalimang palapag. Wala siyang primordial spirit, at ang bilis ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng primordial spirit ay napakabagal sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa Nine Dragons Gaiju. Kung linangin niya ang kapangyarihan ng primordial spirit hanggang sa ikalimang antas ng mag-isa, aabutin ng 3 hanggang 5 taon man lang, at 7 o 8 taon sa pinakamabagal, na isang pag-aaksaya ng gininto ang panahon ng paglilinang. Ngayong mayroon siyang pagkakataong ito na nakawin ang kapangyarihan ng primordial spirit, hindi niya ito dapat palalampasan, at kailangang magpatuloy ang dramang ito. Kung hindi mo pipigain ang kapangyarihan ng primordial spirit ng hari ng demonyo, hindi ka susuko. Kung hindi mo kayang tiisin, huwag mong tiisin. Ang primordial na espiritu ng demonyong hari ay mabait na hinikayat siya. Sa katunayan, ang hari ng demonyo ay nahihirapan din. Napakalakas ng kamay ni Lu Chen kaya nasaktan din siya. Kung wala siyang bahagi ng kapangyarihan ng primordial spirit para suportahan siya, maaaring matagal na siyang dinurog ni Lu Chen. Balita ko hindi mo matitiis ng mabilis, sabi ni Lu Chen. Hindi, wala lang, hindi ko alam kung gaano kadali yun. Mabilis na sabi ng demonyong hari. Oo. Ngumiti si Lu Chen, pinalakas ang kanyang mga kamay, at pinisil ng malakas. Ang primordial spirit ng demonyong hari ay nasa sakit sa lugar, at hindi napigil ang sumigaw, dali, gun, sobrang sakit. Hindi, kailangan kong magsumikap para crush ka. Si Lu Chen ay nagkunwaring gumamit ng higit na puwersa, at pagkatapos ay nagkunwaring hindi gumamit ng puwersa, maswerte ka, pipigain kita hanggang mamatay pagkatapos kung gumaling. Act, continue to act very well, very realistic. Nakita ng primordial spirit ng Demon King ang mga peking panlilinlang ni Lu Chen sa mismong lugar, at hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, ang haring ito ay nabuhay ng libu-libong taon, at ang kanyang paningin ay napakatalas. Kung gusto mong kumilos sa harap ng itong haring ito ay magiging walang kabuluhan. Sa isang sulyap ay masasabi ng haring ito na ang lakas mo lang, kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka magiging ganoon kalakas. Panipi. Oo, matalas talaga ang iyong paningin. Ngumiti si Lu Chen at walang sinabi. Gayunpaman, ang hari ng demonyo ay ganap na nasa hukay, naghihintay lamang siya ng kita. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, si Lu Chen ay ganoon pa rin, ngunit ang primordial spirit ng demonyong hari ay nagsimulang mapansin na may mali. Matapos ang isang buong oras na pagharap sa isa't isa, hindi lamang si Lu Chen ay hindi nadodge hanggang sa mamatay, ngunit ang kanyang kapangyarihan ng primordial spirit ay unti-unting bumaba. Ano ang nangyayari? Ang demonyong haring si Yuan Shen ay tumingin kay Lu Chen, ngunit walang nakitang mali kay Lu Chen, ngunit naramdaman na ang itim na dragon na nakahiga kay Lu Chen ay kakaiba at abnormal. Kabanata 978 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Ibinuka ng itim na dragon ang bibig, bumuka at sumasara, na parang may nilalamon. Ang unang bagay na naisip ng hari ng demonyo ay, nilalamon ba ng itim na dragon ang kapangyarihan ng primordial spirit? Ngunit mabilis itong tinanggihan. Hindi ko pa narinig na may mga nilalang na kayang lumamon sa kapangyarihan ng primordial spirit. Ang kapangyarihan ng primordial spirit ay isang uri lamang ng kapangyarihan, hindi nakikita, hindi nahahawakan, paano ito lulunukin. Bukod dito, ang kapangyarihan ng primordial spirit ay nakakabit sa kalooban ng master, at hindi nagagamitin ng iba, kaya ano pa ang silbi ng paglunok nito. Higit pa rito, ang itim na dragon na iyon ay isang pangitain lamang ni Lu Chen. Ang pangitain ay ilusyon, paano ito magkakaroon ng supernatural na kapangyarihan ng kapangyarihang lumalamon. Ngunit bukod sa itim na dragon, wala akong makitang mali doon. Sa ilang sandali, ang primordial spirit ng demonyong hari ay nag-aalinlangan, kung ang sarili niyang lakas ay nilamon ng hangin. Gayunpaman, hindi ko pa nasusubukan, mawawala sa hangin ang kapangyarihan ng primordial spirit. Anong ginagawa mong Black Dragon? Ang primordial spirit ng demonyong hari ay hindi napigil ang magtanong. Pan, sabi ni Lu Shen. Bakit ka humihingal? Tanong muli ng demonyong haring si Yuan Shen. Sobrang stress. Ngumiti si Lu Chen. Are you kidding? Nakaka-stress din ang vision. Hindi naniwala ang demonyong haring si Yuan Shen. Mayroon. Pagkatapos sumagot, huminto si Lu Chen sa pagsasalita, at naging seryoso ang kanyang mukha, na parang may mahalagang mangyayari. Boom! Isang napakahinang boses ang lumabas mula sa loob. Masyadong mahina ang pagsabog para marinig sa labas, tanging si Lu Chen lang ang nakakarinig nito. Ito ang pambihirang tunog ng kapangyarihan ng primordial spirit sa ikaapat na antas na pinalapot sa sukdulan at na-sublimate sa ibang antas. At sa sandaling ito, may sinag ng saya na hindi maitago sa mukha ni Lu Chen, na biglang nahayag. Tunay na mabuting tao ang hari ng demonyo, pinatawan niya ito sa kontribusyon ng napakaraming Diyos, at ginawa siyang sublimate. Ngayon, ang kanyang primordial power ay pumasok sa ikalimang palapag na siyang huling palapag. Kung ang kapangyarihan ng primordial spirit sa ikalimang palapag ay sukdulan, maaari kang humarap sa isang sakuna. Idiot, for no reason? What are you laughing at? Stupid! Nakangisi na sabi ng primordial spirit ng Demon King. Okay lang, hindi naman ako tanga, pero sige, ituloy natin. Ngumiti si Lu Chen, at huminto sa pakikipag-usap sa primordial spirit ng Demon King, baka masyado siyang nasasabik at ibunyag ang kanyang mga sikreto. Pagkatapos ng halos isang stick ng insenso, ang primordial spirit ng demonyong hari ay hindi na mapakali. Nalaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay humihina, at ang pinakawala na primordial spirit power ay mabilis na lumilipas. Ang ganitong uri ng pagpasa ay tiyak na hindi nawawala, ngunit nilalamon ng isang bagay. Sino ang lumalamon sa kapangyarihan ng kanyang primordial spirit? Sa wakas ay nahulog ang tingin ng demonyong haring si Yuan Shen sa itim na dragon sa balikat ni Lu Chen. Sa pagtingin sa bibig ng itim na dragon na bumuka at sumasara, hinusgahan ng hari ng demonyo na ang taong ito ay hindi humihinga, at tiyak na nilalamon ang kanyang primordial power, kung hindi, paano mawawala ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang niloko siya ni Lu Chen. Bata, aminado ang haring ito na pantay-pantay ang ating lakas. Magkaharap man tayo ng 3 araw at 3 gabi, hindi natin masasabi kung sino ang mananalo. Bagamat ang demonyong haring si Yuan Shen ay nagalit sa kanyang puso, nanatili siyang kalmado at sinabing, tumigil tayo, dadaan ka sa Yangguan mo, dadaan ko ang aking single plank bridge, at hindi lumusab sa isa't isa. Hindi, walang nanalo, paano ka titigil? Mabilis na umiling si Lu Chen, tinanggihan. Ang mungkahi ng hari ng demonyo, magpatuloy, maghaharap tayo sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Anong biro, ito ay nasa isang kritikal na sandali, at ang kapangyarihan ng kanyang ikalimang antas ng primordial na espiritu ay halos mapawi. Sa kaunting kapangyarihan ng primordial spirit, makapasok siya sa huling sublimation, paano siya titigil? Ikapitong kapatid, napakatuso mo na palihim mong hinigop ang kapangyarihan ng primordial spirit ng haring ito. Nakakadiri talaga. Nang makitang si Lu Chen ay patuloy na nagpapanggap, ang primordial spirit ng Demon King ay hindi napigil ang sumabog. Hoy! Nadiskubre mo ako,
Wow, what a failure. Tumawa si Lu Chen. Nang makitang natuklasan ng hari ng demonyo ang kanyang plano, tumigil siya sa pagkilos. Inilabas niya ang lahat ng kanyang primordial power on the spot, na talagang nanag sa primordial power ng Demon King. Mula nang pumasok ang primordial spirit ni Lu Chen sa ikalimang palapag, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at ang primordial spirit ng Demon King ay matagal nang tumigil sa pagbabanta sa kanya. Damn it, mas lumakas ka. Nagulat ang primordial spirit ng demonyong hari. Oo, medyo malakas lang. Sinabi rin ni Lu Chen ang parehong bagay na may mapagpakumbabang mukha. Ninakaw mo ang kapangyarihan ng primordial spirit ng hari para lumakas, kontrabida ka. Galit na galit ang primordial spirit ng haring demonyo kaya napuno ng usok ang kanyang 7 butas. Kung may dugo ang primordial spirit, tiyak na magbubuga siya ng dugo. Hindi ako naninigarilyo. Nilinga ni Lu Chen ang kanyang ulo upang tingnan ang Soul Dragon Vein, at nakangiting sinabi, ang taong ito ay tinatawag na Soul Dragon Vein. Ito ay ang pagkakatawang tao ng kaluluwa, at ito ay may kinalaman sa Primordial Spirit, kaya ito maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng Primordial Spirit. Sure enough, it's the ghost of it. Matagal nang pinaghihinalaan ng haring ito, ngunit walang ebidensya ang haring ito. Galit na sumigaw ang primordial spirit ng demonyong hari. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung may ebidensya o wala. Sa oras na ma-realize mo ito, huli na ang lahat. Ngumiti si Lu Chen, at ikinwento ang buong kwento, sipsipin ng mga ugat ng kaluluwang dragon ang iyong primordial na kapangyarihan at ibinigay ito sa akin para magamit ko. Sa pagitan mo at ako, ang isa ay pataas at pababa, hindi na ikaw ang aking kalaban. Panipi. Kung gayon bakit hindi mo ako pinatay kanina? Ang primordial spirit ng Demon King ay nagtanong pabalik, ngunit biglang napagtanto, kaya nga gusto mong maubos ang kapangyarihan ng haring ito, kaya matagal ka nang hindi kumikilos. Tama ang hula mo, 100%. Comfortable lang ang pakikipag-usap sa matatalinong tao. Tumango si Lu Chen, inaprubahan ang IQ ng Demon King. Aliwin mo ang iyong kapatid, dapat na pinatay ka na ng haring ito sa simula pa lang, sa halip na pag-imbutan ang iyong sinaunang dahon ng espiritu. Galit na galit ang primordial spirit ng Demon King, hindi ko akalain na magiging matalino ang haring ito sa buong buhay niya, pero sa huli mahuhulog siya sa kamay ng isang brat. Hindi talaga ako mapakali. Kung pakakawalan mo ako sa simula, walang mangyayari. Kung gusto mong sisihin mo ang sarili mo, at wala akong pakialam. Sabi ni Lu Chen. Okay. Bobo ang haring ito, hindi dapat ako nahulog sa bitag mo. Ang primordial spirit ng demonyong hari ay nagsisi at nagalit sa parehong oras, gayunpaman, ang haring ito ay nasa bingit ng kamatayan, at hindi mo nais na alisin ang huling kapangyarihan ng haring ito. Pagkatapos ng lahat, ang primordial spirit ng demonyong hari ay biglang namula at mabilis na bumuukol. Akala niya ay matalino siya sa buong buhay niya, ngunit siya ay pisikal na binugbog ni Lu Chen, at ayaw na niyang mabuhay pa. Hoy, huwag mong pasabugan ang iyong sarili, bigyan mo ako ng iyong lakas, at pakakawalan kita. Alam ni Lu Chen kung ano ang gagawin ng primordial spirit ng Demon King, kaya nagbago ang kanyang mukha, at mabilis siyang sumigaw. Huli na, mamamatay ang haring ito kasama mo. Ang primordial spirit ng Demon King ay umungal na galit, at ang katawan ng primordial spirit ay bumuukol sa sukdulan at sumabog ng walang kabuluhan. Boom! Isang nakakasira ng lupa na pagsabog ang yumanig sa lupa, at ang Rift Valley ay gumuho. Ang demonyong hari ay nasa antas ng isang tunay na hari, at ang pagsira sa sarili ng primordial na espiritu ay hindi maliit na bagay. Kahit na ang mga ordinaryong santo ay halos hindi makalaban, at ang mga santo sa ibaba ay walang alinlangan na mamamatay. Nakakalungkot lang na nasira ang primordial spirit ng Demon King, at pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na siya mas mahina. Bukod dito, karamihan sa kapangyarihan ng primordial spirit na taglay ng demonyong hari ay sinipsip ni Lu Chen, at wala nang gaanong kapangyarihan ang natitira. Kabanata 979. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang primordial na espiritu ng hari ng demonyo ay sumabog sa kanyang sarili sa pinakamasamang estado, at ang kabagsikan ay maaaring maisip na maraming beses na mas mahina kaysa sa normal na estado.
Gayunpaman, ang pagsira sa sarili ng Demon King Yuan Shen ay napakalakas pa rin para sa isang taong tulad ni Lu Chen. Ang isa sa mga braso ni Lu Chen ay direktang pumutok, ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag din, at siya ay lumipad ng daan-daang metro palayo, namamatay. Ang gayong mahinang primordial spirit ay sumabog sa sarili, ngunit mayroon pa rin itong napakalaking lethality. Ito ay karapat-dapat na maging isang tunay na king-level primordial spirit. Bumantong hininga si Lu Chen, at sinubukan ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang natitirang kamay para kumuha ng isang patak ng Ling Shen Yuanye. Hindi nagtagal at gumaling ang mga sugat ni Lu Chen, at isang bagong braso ang tumubo. Ang pagpapasabog sa sarili ng demonyong haring si Yuan Shen ay nagpasabog sa lugar na hindi na makilala, ang mga upuang bato at mga kalansay ay naging pulbos, at walang natira. Mas gugustuhin pa ng taong ito na pasabugan ang sarili kaysa bigyan ako ng huling kapangyarihan ng primordial spirit. What a cheapskate! Bumantong hininga si Lu Chen, ngunit walang panghihinayang sa kanyang mukha, tanging walang katapusang kagalakan. Bagamat pinasabog ng hari ng demonyo ang sarili, pinaikli pa rin niya ang kanyang primordial power sa huling sandali at nakumpleto ang huling sublimation. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng primordial spirit sa kanyang katawan ay umabot sa pinakamataas na estado nito, at naramdaman din niya ang isang kapangyarihan ng sakuna, na paparating. Alam niya na hanggat nakapasa siya sa Heavenly Tribulation, maaari niyang laktawan ang God-refining realm at direktang makapasok sa Heavenly Tribulation realm. Alam din niya na kapag nalampasan niya ang larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, hindi na siya magkakaroon ng primordial spirit. Kapag namatay ang pisikal na katawan ng ibang tao, nariyan pa rin ang primordial spirit na muling hubugin ang pisikal na katawan. Hanggat ang primordial na espiritu ay hindi nawasak, ayon sa teorya, maaari itong muling mabuhay ng walang hanggan. At siya, kung wala si Yuan Shen, iisa lang ang kamatayan. Nine Dragons Return to Wonju, medyo daya. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lu Chen, pakiramdam na walang magawa. Ang Nine Dragons Return to Wonju ay hindi isang kasanayan ng Yuanwo Continent, at hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Ang Yuan Shen ay isang produkto na natatangi sa mga nilalang ng Yuanwo Continent, at ang Realm of Refining Gods ay isa ring realm na kakaiba sa Yuanwo Continent. Hindi nakakagulat na walang mga panlabas na kasanayan tulad ng mga ito. Ngunit ang Nine Dragons Guiyiju Technique ay natatangi, ang bilis ng cultivation ay napakabilis, at ito rin ay napakalakas, si Lu Chen ay hindi susuko. Sabi nga sa kasabihan, may pakinabang at talo. Sa puntong ito, bukas pa rin si Lu Chen dito. Paano kung may primordial spirit? Walang garantiya na magkakaroon ka ng pagkakataon na muling hubugin ang iyong pisikal na katawan sa bawat oras. Pagkatapos ng lahat, kapag ang malakas na labanan laban sa isa't isa, kapag ang katawan ay nawasak, ang primordial espiritu ay maaaring hindi makatakas. Walang sino man ang gagawa ng hanggal na bagay na hayaan ang isang tigre na bumalik sa bundok. Totoo rin ito para kay Lu Chen, sa tuwing masisira ang pisikal na katawan ng kaaway, ang primordial spirit ng kalaban ay dapat na agad na maalis. Sa gate ng secret room, nawala ang force wall. Ngunit hindi pumasok si Anyo sa lihim na silid, ngunit naka-cross-legged sa lupa na nakapikit, pumasok sa isang estado ng lubos na kaligayahan. Sa katunayan, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Lu Chen, at ayaw niyang magsanay ng anumang ehersisyo sa oras na ito. Ngunit nang pumutok ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Jiwen Yaoxing Pill, ang kanyang buong katawan ay parang maghihiwa-hiwalay, ang kanyang malay ay nawala, at hindi niya naiwasang pumasok sa estado ng paglilinang. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit ang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa katawan ni Anyu ay ganap na nasisipsip. Ang kanyang martial art aries ay nagbago, at ang kanyang kakayahan ay umakyat sa mas mataas na antas. Flick! Biglang nagkaroon ng mapurol na putok mula sa katawan ni Yao Rao. Sa isang iglap, isang malabong lilang liwanag ang lumitaw sa katawan ni Anyu, at naglabas ng malabong kapangyarihan ng sakuna. May mahinang kulog sa itaas ng kanyang ulo, at tila malalampasan na niya ang sakuna. Huwag kang dumaan sa nakawan dito. Isang pamilyar na boses ang dumating, direktang tumama sa puso ni Anyo, na naging sanhi ng pagkagulo ng isip ni Anyo, at mabilis siyang nakatakas mula sa cultivation state. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang lilang liwanag ni Anyo,
ang kapangyarihan ng sakuna ay binawi, ang kulog sa itaas ng kanyang ulo ay nawala, at dahan-dahan niyang binuksan ang mga nakakaakit na mata na iyon. Ang nakapansin sa akin ay ang gwapong tao na iyon na may espadang kilay, si Lu Chen na binubugbog siya sa bawat oras. Ito ay nasa ilalim ng lupa, hindi angkop para sa pagtawid sa pagnanakaw. Sabi ni Lu Chen. Ikaw. Nagulat at natuwa si Anyo. Hoy, bakit may luha sa mukha mo? Kailan ka umiyak? Biglang tinitigan ni Lu Chen ang kanyang mukha, ngunit sinabi iyon. Ako, hindi. Nagmamadaling pinunasan ni Anyo ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas, sinamantala ang pagkakataon upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Sa oras na iyon, hindi siya makalusot sa pader ng puwersa, hindi makapasok sa lihim na silid upang iligtas si Lu Chen, at umiiyak na siya. Naiwan ang mga bahid ng luha sa mukha niya ng mga oras na iyon. Nang maglaon, nang magkabisa ang gamot, lumabo ang kanyang kamalayan, at pagkatapos ay pumasok siya sa estado ng paglilinang. Kaya lang hindi niya inaasahan na nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakabalik si Lu Chen na ligtas at maayos. Anong nangyari sa'yo dyan? Hindi napigilan ni Anyo ang kanyang nasasabik na puso, at biglang iniunat ang kanyang mga braso para yakapin si Lu Chen, at hindi napigil ang umiyak, sabay-sabay na ibinuhos ang lahat ng kanyang mga alalahanin, pagkabalisa at takot. May isang ahensya sa ibaba, sinusubukan akong patayin sa lahat ng oras, ngunit nakatakas ako sa kapalaran. Tumawa si Lu Chen, ngunit nakahanap ng ganoong dahilan, at madaling ibinasura ang malungkot na mga salita. Walang paraan, ang nasa ibaba ay ang malakas na halimaw, ang primordial spirit ng isang tunay na hari. Pinawi niya ang primordial spirit ng tunay na hari ng Yaozo, nahihiya ka bang sabihin ang malungkot na salita ng mga Yaozo? Tiyak na hindi sasabihin. Kung hindi, gaano kaiya ang damdamin ni Anyo? Ikaw ay mapalad. Noon lamang ginawang ngiti ni Anyo ang kanyang mga luha, na may bakas ng kagalakan sa kanyang mukha. Oo, napakabuti ng kapalaran ko. Nakangiting sabi ni Lu Chen. Hindi lamang ikaw ay may malaking potensyal, ngunit mayroon ka ring malaking swerte. Ang gayong tao ay magkakaroon ng pagkakataon na maging emperador sa hinaharap. Sabi ni Anyo. Mali, hindi naman sa may pagkakataon, dapat siya ang makoronahan na emperador. Lumingon si Lu Chen at tinapik si Anyo, kaya, kung magiging kaaway ka ng aking sangkatauhan sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Huwag kang mag-alala, wala akong ambisyong maging emperador. Ako si Dimyao, at gusto ko lang iligtas ang aking ama sa gulo. Nagdilim ang mga mata ni Anyo, at mahina niyang sinabi. Okay. Huwag na nating pag-usapan to, marami na tayong nakuha sa pagpasok, oras na para lumabas. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, tumalikod siya at umalis, dinala si Anyo sa koridor, papunta sa daanan kung saan siya dumating, at dumiretso sa lupa. Ipinatawag ni Lu Chen ang kanyang lumalaban na katawan, lumabas sa butas, at naghanda upang patayin ang ligaw na hari ng tigre ng ilang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang laman ang labas ng kuweba, at wala saan man makikita ang mabangis na haring tigre. Ang tagal na, bakit hindi pa bumabalik si Tiger King? Nagulat si Lu Chen. Ito ay nagpapakita na ang Tiger King ay hinahabol pa rin si Xiao Chen, at si Xiao Chen ay maayos. Nagmamadaling sinabi ni Anyo, Lu Chen, uminom ako ng 9-pattern Liaoxing pill, at tumaas ng isang level ang talent ko, at mas lumakas din ang combat power ko. Kaya kung labanan ang Tiger King na iyon, kaya bilasan mo at iligtas si Xiao Chen. Para mailigtas si Xiao Chen, kailangan muna nating malaman kung saan siya pupunta. Kumunot ang noo ni Lu Chen, at sinabing, masyadong maraming oras ang ginugol namin sa ilalim ng lupa, kung si Xiao Chen pa ang namumuno sa hari ng tigre na iyon, sa sandaling ito, hindi ko alam kung ilang milya na siya tumakas. Bakit hindi mo tansyahin kung saang direksyon pupunta si Xiao Chen? Sabi ni Anyo, ang ligaw na haring tigre sa kagubatan ay nasa dulo ng ikasyam na yugto. Ito ay mabilis, may malakas na tibay, at ang dagendong ng tigre ay malakas din. Maaari nitong mabigla si Xiao Chen. Sinabi ni Lu Chen, kung patuloy na tatakbo si Xiao Chen, pagkaraan ng mahabang panahon, kahit na hindi siya mahuli, matutulala siya sa dagendong ng tigre. Kasaysayan. Vanna. Purple Utak. Deep Mode. AI. Tagabuo ng pamagat. Kabanata 980. Pangalan, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Dagdag patayin i-reset. Ngunit hindi pa bumabalik ang Haring Tigre na iyon, at malaki ang posibilidad na hinahabol pa rin niya si Xiao Chen. Sinabi ni Anyu, maaari din nitong ipaliwanag na si Xiao Chen ay hindi tumatakbo sa lahat ng oras, tiyak na pinamunuan niya ang Tiger King upang maiwasan ang pangharap na epekto ng dagandong ng tigre. Bilog. Biglang may naisip si Lu Chen, at mabilis na sinabi, ang pinakamagandang ruta para makalibot ay ang burol na ito. Napakalawak ng burol at maraming kagubatan. Ang bilog na ito ay sapat na malaki. Ibig mong sabihin, hindi malayo ang tinakbo ni Xiao Chen at nasa burol pa rin ito. Tanong sa madilim na wika. Hindi ko alam, pero may posibilidad. Ngayon ay maaari na lamang nating gamitin ang patay na kabayo bilang doktor ng buhay na kabayo. Hanapin natin ito sa burol. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, tumakbo siya at nag-iwan ng salita kay Anyu, titingin ako sa kaliwa at tumingin ka sa kanan. Kung nasa burol pa rin si Xiao Chen, tiyak na mahahanap natin siya. Pero, kung hindi ka sasama, hindi mo matatalo si Tiger King mag-isa. Mabilis na sumigaw si Anyu, ngunit sa kasamaang palad ay nawala na si Lu Chen, at hindi niya alam kung naririnig niya ang kanyang mga salita. Well, sana si Xiao Chen ang nahanap ko, hindi ikaw. Bumantong hininga si Anyu, at mabilis na tumakbo sa kanan. Inaasahan niyang mahanap si Xiao Chen sa lalong madaling panahon, at tulungan si Xiao Chen na ibagsak ang Tiger King sa huling bahagi ng ika-9 na yugto, at ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihang makipaglaban. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Lu Chen sa ilalim ng sikretong silid, at hindi niya alam ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, kaya labis siyang nag-aalala na makilala ni Lu Chen ang hari ng tigre. Ang haring tigre na inakit ni Xiao Chen ay nasa tuktok nito, na may malakas na lakas sa pakikipaglaban, hindi ito maihahambing sa payat na haring tigre na nagising sa sikretong silid. Tumakbo pa kanan si Anyu, at hindi nagtagal ay nakarating sa panlabas na gilid ng burol, sinunod ang mga tagubilin ni Lu Chen, umikot sa paligid ng panlabas na gilid ng burol, at sinalsal ang mababangas na hayop. Sa ilalim ng epekto ng Jiwen Yaoxing Pill, muling isinilang ang talento ni Anyu, at ang kanyang cultivation base ay umabot na sa rurok ng pagdadalisay ng 5 anyo ng mga Diyos, at maaari niyang lampasan ang sakuna anumang oras. Nasa harap niya ang halimaw, at lahat sila ay mahina. Hindi nagtagal pagkatapos lumingon, narinig ni Anyu ang isang dagandong ng tigre mula sa malayo. Ito ay ang dagandong ng haring tigre. Tuwang-tuwa si Anyu, at mabilis na tumakbo sa direksyon ng dagandong ng tigre. Sa oras na ito, may isang taong mas mabilis ng isang hakbang kaysa kay Anyu, at sumugod sa pinanggalingan ng dagandong ng tigre. Ang taong ito ay si Lu Chen. Nang tumakbo siya, nakita niya ang Wild Tiger King na hinahabol si Xiao Chen. Sinuportahan talaga ni Xiao Chen hanggang ngayon na talagang ikinagulat niya. At pinaandar ni Xiao Chen ang Imperial Light Step at desperadong tumatakbo, ngunit hinabol siya ng napakalapit ng Tiger King. Dahil masyadong malapit ang distansya, hindi na iwasan ni Xiao Chen ang dagandong ng hari ng tigre, at nataman siya ng sound wave ng dagandong ng tigre, at hindi niya alam kung gaano siya nasaktan. Xiao Chen, halika rito. Tumakbo si Lu Chen at sumigaw. Sa hindi inaasahan, parang hindi narinig ni Xiao Chen, tumakbo pa rin siya ayon sa sarili niyang ruta, at nanginginig ang kanyang anyo, at tila hindi na siya makatagal. Nang sumugod si Lu Chen, kitang-kita niya ang sitwasyon ni Xiao Chen, dumudugo mula sa 7 butas, pumuti ang mga mata, medyo nalilito siya. Lihim na sumigaw si Lu Chen, hindi alam ni Xiao Chen kung gaano karaming tigre ang umungal sa kanya, at hindi niya alam kung paano nasugatan ang kanyang katawan, kaya nasa miserable siyang kalagayan. Walang pakialam si Lu Chen, binilisan niya ang paghabol kay Xiao Chen, at niyakap si Xiao Chen para pigilan si Xiao Chen na magpatuloy sa pagtakbo. Ang katinoan ni Xiao Chen ay natalo ng dagandong ng tigre, tanging ang kanyang subconscious mind lamang ang nagtutulak sa kanya para tumakbo, at kung siya ay patuloy na tatakbo, siya ay tiyak na mamamatay. Dagandong. Nang yakapin ni Lu Chen si Xiao Chen, isang dagandong ng tigre ang dumating mula sa likuran, at ang mga sound wave na kumatok sa isipan ng mga tao ay agad na bumagsak. Hindi man lang ito gustong gamitin ni Lu Chen, at agad na ibinaba ang maringal na kapangyarihan ng kaluluwa upang takpan ang kanyang buong katawan, kahit na tinakpan si Xiao Chen sa kanyang mga bisig, nilabanan ang dagandong ng tigre.
Katatapos lang ng dagandong ng tigre sa pag-atake, at pagkatapos ay sumugod ang mabangis na tigre na hari ng ilang. Bastard, mamatay ka sa akin. Galit na sumigaw si Lu Chen, hinawakan si Xiao Chen sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanyang kanang kamay, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito patungo sa ligaw na hari ng tigre sa ilang. Grab ito sa isang kamay, basagin ang espasyo, basagin ang walang laman, at ilock ang ligaw na hari ng tigre ng ilang. Dahil sa bigat ng pagkakahawak, nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at lumubog ito, pumuputok kung saan-saan. Bagamat mabilis ang paghampas ng tigre ng Wild Tiger King, mas mabilis pa ang nakakabasag langit na kamay ni Lu Chen. Bago pa nakapwesto ang mga kuko ng tigre ng haring tigre, kumislap ang figure ni Lu Chen, nahawakan na ng kanyang mga kuko ang noo nito, at nabali ang malupit na puwersa ng proteksyon sa katawan nito. Boom! Ang matigas na ulo ng ligaw na hari ng tigre sa ilang ay hindi inaasahang nakalmo at sumabog ni Lu Chen. Ang kanyang mga buto at dugo ay sumabog, at ang beast pill ay lumipad, na nag-iwan lamang ng isang walang ulo na katawan ng tigre na nahulog. Xiao Chen. Tiningnan ni Lu Chen ang walang malay na si Xiao Chen sa kanyang mga braso, at napangiwi pa siya. Si Xiao Chen ay malubhang nasugatan, ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag ng dagandong ng tigre matagal na ang nakalipas, at ang pinakamahirap na bagay ay ang kanyang pagkabaliw. Hindi ko alam kung ang Spirit Essence Liquid ay may epekto sa pagpapanumbalik ng katinoan. Hindi na iyon pinansin ni Lu Chen, agad niyang inilabas ang Spirit Essence Liquid, at habang humihinga pa si Xiao Chen, mabilis siyang nagpakain ng isang patak. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na bumuti ang pinsala ni Xiao Chen, ngunit siya ay nakoma pa rin. Hindi nag-alala si Lu Chen na hindi na magising si Xiao Chen. Nag-aalala lang siya na masama kung wala pa rin itong malay pagkagising niya. Hindi ko alam kung paano gagamutin ang bagay na iyon. Anong nangyari kay Xiao Chen? Dumating ang isang masakit na boses, na may pag-aalala sa kanyang tono. Si Anyo iyon, at sumugod na siya. Alam niya na si Lu Chen ay may isang uri ng nagal iligtas buhay na magic water, ngunit kahit ang magic water ay hindi kayang buhayin si Xiao Chen. Maiisip mo kung gaano kakritikal ang sitwasyon ni Xiao Chen. Ligtas ang buhay niya. Huminga ng malalim si Lu Chen, at sinabing, ngunit tinamaan siya ng dagandong ng tigre, at malubhang nasugatan ang kanyang isip, kaya hindi siya nagising ng ganoon kabilas. Magiging tanga ka ba? Naunawaan ni Anyo ang ibig sabihin ni Lu Chen, kaya idinilat niya ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala. Kahit maging tanga ako, gagawa ako ng paraan para gumaling siya. Matigas na sabi ni Lu Chen. Ang pagkabaliw ay may kapansanan, at halos walang tuntunin ng batas. Malungkot na sabi, sa oras na iyon, hahanapin ko ang aking Panginoon upang makahanap ng solusyon, o dalhin si Xiao Chen sa Zhongzhou. Maraming mga eksperto doon, at marahil ay may paraan upang gamutin ito. Sabi ni Lu Chen. Habang nagsasalita, dahan-dahang iminulat ni Xiao Chen ang kanyang mga mata at nagising. Xiao Chen, kamusta ka? Tanong niya na may kalahating saya at kalahating magandang tono. Ayos lang ako. Malinaw ang mga mata ni Xiao Chen, malinaw ang kanyang pagsasalita, at walang abnormal. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Xiao Chen na nakahiga siya sa mga bisig ni Lu Chen, at ang kanyang puting nyebe na mukha, nakakaiba sa lahi ng multo, ay agad na namula. Ayos lang. Hindi napansin ni Lu Chen ang pagbabago ni Xiao Chen, nagpakawala lang siya ng mahabang hininga, at niyakap si Xiao Chen kay Anyo, kailangan ni Xiao Chen na magpahinga sandali, tulungan mo akong alagaan siya. No, I'm fine, I don't need the rest. Nagpumigla si Xiao Chen na bumangon at tumanggi na alagaan siya. Ngunit nag-alala si Anyo, kaya't hinaila pa rin siya nito at tinanong, sa takot na hindi siya magaling. Hinarap ni Lu Chen ang walang ulong hari ng tigre. Nang makitang si Xiao Chen ay nasa mataas na espiritu, malamang na wala siyang problema.